that divert your attention from a main task or focus. Okay? Divert. Okay? Kanang word diha nga divert, naa ka, nag-atubang mo, pero imong huna-huna, wala sa iya. Okay? Muna pinaka-exact. Mas may pa'y wala, kay siguradong wala, kaysa naa nga wala. No? Ang iyang huna-huna, wala sa imo. Munang word distraction. So, in other words, deceptive. No? Deceptive siya. Muna, inigpangutana ni mo, no? Muna usay, mangutana ko, no? Mangutana ko sa asawa, yun siya, ako po, pangutanon po niya, ningon kog, Yang ending, wala mo ko nag-ingon, pero ningon day kog, Kaya nga naman, ang mind is, ning tando ka nga distracted, no? Wala ka sa imong huna-huna. Usahay, daghan po sa tuwa, pareha na. Naasa imong atubangan, pero wala day sa imong atubangan. Muna ingon nga, dagang Christian, no, are in church, but not in Christ. Naalang ka sa place, naaka diri sa building, naakay Bible, nag-worship ka, pero ang tinuod, wala jud kay intimate or intimacy with Christ. So, munang word nga distraction. Okay? So, ang option diha sa Webster nga meaning, external source, distracted from external source, or distracted from internal source. Pero kung atong isulod sa biblical view, kulang siya spiritual source. Okay? So ang external source, it might be sa mga tao sa imong palibot, sa mga butang nga maka-distract sa imuha, or sa internal sa mga issues that sometimes sa to ang view na ay mga distraction from spiritual source. Okay? So distraction can result loss of interest. Okay? So Christians naa sa church, nagasimba, pero wala na interest. Wala na siya appetite. Okay? Inability to concentrate. Wala na siya focus. Dili na siya productive. Dili na siya fruitful. Nalingaw na siya. So, it leads to diversion. No? Muna siya ang word distraction. So, last time, atong gisgutan, ang 5 purposes of the church, that is the reason nga we are challenging everyone to get involved. Okay? We challenge everyone to join. We challenge everyone to be a part. Nga naman, without being connected, no? Kung dili ta connected sa mga spiritual or church activities, easily distracted. Okay? So, ang pinaka strategic approach ni Satanas karon is managaingon nga sulod lang sa simbahan pero wala na day ka sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Doing the good thing but not the right thing. No? Sometimes, madisib ta. Good ang imong gihimo, pero dili ito ang tama. Okay? So, usahay, ingnana na ang ato ang, batod pa, spiritual condition. Feeling na to, tama atong gibuhat, pero di ito maong gipabuhat sa Ginoo. Nalagi tayo gihimo, pero di po ito maong gipabuhat sa Ginoo. Okay? Natay gitawag po dahil manghigala nga, so, do di kayo na ko ni ma-explain kay science man eh, no? Pero gamayng view lang. Kanidayng ADHD, no? Naday mga ADHD nga bata. Bisan adult ADHD po din nga case, no? So, sa medical ni siya nga view, ang meaning sa ADHD is attention deficit, no? Attention deficit hyperactivity disorder, no? Usahay, makita nimo nga ang bata liksi kay madagandagan, storyahon nimo di maminaw, no? Wala siyang huna-huna, wala siyang kabuot. Okay? So, naay mga nakuha na to nga sources diha.
sa mga nagpakita unsa ang action sa ADHD. Okay? So, dali mo desisyon, dili organize, lisod ka istoryahon, kayo iyang utok gadagandagan, dili makalingkod og formal, dayon, inattentive. So, gitawag na siya ADHD. Nagdako siya nga ang iyang attitude is ADHD. Ako nang gikuha application ba? No? Naapo rin nga mga Christian, spiritually speaking, ADHD. Naapo rin Christian, inglana, no? Attention deficit. Wala iyang huna-huna. Busy kayo simbahan, magsigilihok-lihok. Tanang buluhaton. Murag na agyod siya. Di gyud sa mawala. Pero wala gyud ang iyang attention. Basta malingaw lang siya. So, mura na siya nahulog nga spiritual, ADHD. So, warning, no, sa mga ADHD, pero wala na diri. So, bang simbahan na, pero wala na diri. Ang warning sa Luke 17 ni Jesus Christ, anyway, si Jesus Christ may nag-warning, sa last days, no? Morning gingon niya sa last days, just it was in the days of Noah. So, gi-compare ang history ug ang prophecy. Okay? Gi-connect. Gi-combine ang history ug ang prophecy. Ingon po dito sa verse 28, just the same in the days of Lot. So, unsa may nahitabo in the days of Noah? Gi-judge ang kalibutan through flood. Sa time ni Lot, gi-judge ang kalibutan through fire. So unsay judgment? Before judgment, nanay warning. Unsa ang warning sa verse 27? People were eating, drinking, marrying, and given in marriage. So, muna ilang attitude, no? Inom, kaon, pagminyo. Okay? Paghudya ka. Sa Bisaya pa na, paghudya ka. Sa time ni Lot, muna yung time ni Lot, people were eating, drinking, buying, selling, planting, building. So, tanan man tagaing na naman. Butra, alang di ta magpatukod og balay. Alang naman po di ta magpalit. Ang issue diha is spiritual neglect. Okay? So, meaning, nga, ang concern sa Ginoo dili parehas atong concern. Ang concern sa Ginoo kay ingon man diri, it will be just like in this on the day when the Son of Man is revealed. Ingnani po daw kung mubalik ang Ginoo. Unsay warning diri? Basin daw pag mubalik ang Ginoo, maabtan ta nga wala tay spiritual concern. So, muanhi ta sa church, nisulod ta sa church, nagsimba ta, nagdaying ta, pero ADHD. No? ADHD, meaning, nakakadiha, pero wala gyud kadiha. Munang gitawag distraction. Nakakadiha, nga wala kadiha. Isura sabto na naoy. Naka sa imong atubangan, pero ang imong kasturya, wala day sa imong atubangan. No? So, muna'y gitawag na to warning ni Jesus Christ on the last days. Ingnani po daw ang mga tao kung mubalik na ang Ginoo. So, I hope maabtan ta sa Ginoo nga wala ta ani nga issue, no? Walay neglect or walay spiritual neglect. In other words, naata diri para sa Ginoo, dili ta diverted, no? Ang atong attention is kanunay nakafocus sa Ginoo. Ang pinakatinuod nga inimi baya gid nato. Unsa ingon sa Matthew 6:24? No one can serve God and money. Dili baya yawa ang gibutang didto. Pinakagrabe nga inimi nato gyud. Kanig yung concern nato sa tong kaugalingon, kwarta gyud, pinakagrabe nga inimi. So, through that, makita nato nga ang tao wala sa church, wala diri, wala sila sa ministry, wala sila sa simbahan, sometimes not because of the devil, because of money.
Okay? So, makita nato manghigala nga ingnani po daw sa last days. Sa man to, oh? Buying, selling, planting, building, marrying. Dili man ang issue. Ang issue diha, sa ilang kabisi, wa na sila'y tinuod nga relasyon sa Ginoo. Okay? So, Luke chapter 8, warning po din ni Jesus Christ. Okay? Guarding the gateway. Okay? Bantayan daw na to. Kaya ang Word of God, ang gateway na to diha is ang pinaka-entrance diha, ang ato yung heart. Okay? This is the meaning of the parable. Nag-share si Jesus Christ sa parable of the seed. No? Ang isa, nasa wayside, bantok nga yuta. Ang Word of God, dili ka absorb. Mo ni atong palibot. No? Sige tagwali, pero di sila mo dawat. Ang isa, nasa kabatuan. Kung sa may nasa kabatuan, no? Mo sunop gamay, mo tubo gamay, pero tungod sa cares, tungod sa mga kasilo, mawala po sila, di magdugay. Ang ikatulo mo ning warning ni Jesus Christ, naasa kasangpinitan. No? Mga tunukong sagbot. Okay? Unsa ingon diri? The seed that fell among the thorns stands for those who hear. So, nasa church. Okay? But as they go on their way, they are choked. Samtang padayon sila, nangalagad sa Ginoo, gituok sila sa, unsa may nagtuok sila? Worries. Okay? Riches. Pleasures. And they do not mature. Wa daw sila nahimong stable. Nganong wala man nag-mature? Because distraction. Okay? Na-distract. Dili mag-mature. So, dapat diri sa mga Christians, mag-mature gyud ta. Okay? Kay, usa kay gayon, ingon si Jesus Christ sa Luke chapter 6, no? Dugay na kung balik-balik diri, 3 years na, wa man gyapon na munga. Okay? Nganong nag-ingon man to si Jesus Christ? Kay gusto gyud o concern si Christ nga ang Christians manghigala mag-grow mature, magtubo, mag-flourish, magbunga. Ubuto na unaon, namulak naman ta. Kanang word nga namulak, nanagko na ang kahoy, attractive na ta sa mga tao. Ang imong suot sa una, ang imong lifestyle, ang imong mga storya, kumbaga, naana kay view sa mga tao nga you are truly a Christian. But sometimes, no, inwardly, wa kita nag-grow mature. Kabalo ka, unsa ang word ring nga maturity? Unsa ang major concern sa Ginoo kanang word nga fruit? Repentance. Meaning, daghan pagyod, wa na'y conviction sa sala, mo na'y lisod. Okay? So, mo na ingon diri, nga ingon si Christ, ang iyang warning diri is, proteksyonan daw nato ang ato ang gitawag intimacy, ang atong closeness, ang atong relationship, ang atong attention sa Ginoo nga dili kawaton. Okay? Ang atong attention, kung giunsa nato giproteksyonan ang atong marriage, giunsa nato giproteksyonan ang atong family, ingna pod proteksyonan nato ang atong relationship sa Ginoo. Okay? So, malipay ta nga di lang ta Sunday goer. Diri sa atong fellowship, we practice, we encourage, we desire nga tanan naa diri sa church, dili lang enough nga mahimong Sunday Christian, no? Kung dili ma-develop gyud ang personal relationship with God. Kay ang greatest success in life, ang pinaka tinuod nga meaning sa success is when you won God's love. Muna pinaka-greatest success sa life. Nga makuha nimo ang love sa Ginoo. Lami kay na nga success sa life. Okay? So, muna ang warning ni Jesus Christ. I-guard na to nga katong word of God nakasulod sa atong kasing-kasing dili ta matuok sa worries. Sa Bisaya ba yan eh? Kabalaka. Okay? Tungod sa kabalaka, ang uban nang abroad na lang. Kay wa na security sa Pilipinas. Kabalaka na.
Tungod sa kabalaka, ang tao nagsecure siyang kaugalingon, bahala ng uban, nahimong selfish ang tao. Tungod sa kabalaka, daghan gyud kayo manghigala nga ang challenge si Jesus Christ is self-dying. Okay? Self-denial. Take up your cross. So makita nimo manghigala nga sometimes kung wala na ang mga attitude, isa lang ang meaning, wa ta nag-grow mature. Na-choke ang word of God sa to ang life. Okay? So, isa na sa mga bantayan na to as a Christian. Kaya ang distraction, pinaka-effective tool nga ginagamit ni Satanas. No? Bisan gani sa mga kawatan, sa mga mangingilad. No? Makita na to sa Facebook. No? Nga sa karinderya. Nagkunuhay, nag-inquire, na mga kanang letter nga murag nangayog tabang nya nakiglalis kunuhay pero iyang bag gibira na di ay, no? So kung sabo da ito sila, gilingaw lang pero gikuha na. Before nimo ma-realize, pag uli nimo daghanang nawala sa imo. Pero at first di pa na nimo mahalata. Okay? So ingana pod daghang mga tao manghigala nga sa ilang teenage, silahang working age, no? Sige sila, grabe nila kapag abot nila sa ilahang old age, na-realize nila, uy, daghana mading nawala sa kuha. Na-realize nila ilang mga anak, nagkatimulaag na, ilang mga anak, di na di kamao, pagkahuman, sila na lang silang kinabuhi. Diha nila na-realize, di sila time sa Ginoo. Gusto to sila mga lagad, pero it's too late sometimes. Okay? So, kuyaw ang distraction. Okay? So, what capture, kani siya, ako nagatuo nga, isa ni siya sa gitawag na to goal. No? Goal ni Satanas. What captures your attention captures your heart. Okay? So, isa ni sa iyang mission, kuhaon ang attention sa mga Kristohanon. Okay? Kay gikawat na gyud ang ato ang gitawag worship sa Ginoo, labi na kanang word busy. Okay? Next slide please. Okay? So, atong makita dinhi, no? Kanang word nga busy, palig ko sa screen. Okay. Okay. Kanang word nga busy, ang meaning ana is being under Satan's yoke, no? Yung nang word nga busy. Okay. So what captures your attention captures your heart. Okay? Muna yung pinaka-aim ni Satanas sa toa. Satan will not just tempt you with sin, but also to keep your mind too busy for God. Too busy nga, dili makahatag panahon para sa Ginoo. The more distracted you are, the less time you give for prayer, for God's Word, and your intimacy with God. I-correct lang niyo kung medyo mali na akong pagka-arrange diya, ha? Okay? So, mao na dahil usahay nga maka-feel ka nganong last week na nagduol sa kuha, nag-ingon siya, Pastor, kanang wad ana daw siya appetite ba? Uga daw yung spiritual life. Uga kayo. Isa lang ang common denominator ana, distraction, no? Distraction. Bisan ako, sometimes muduol ko sa Ginoo, mo amin jud ko Lord, distracted ko sa kalibutan. Mo amin ko. Ngay kog tabang sa Ginoo, maningkamot ko, mangita jud kog pamaagi. Okay? It's because ang growth, ang maturity is a choice. Okay? Gusto ba ta mag-mature? Maturity is a choice. Okay? So, mao ni manghigala nga ginapaningkamutan ni Satanas nga makapture ang atong attention sa Ginoo. Our attention to God is under attack. Gi-attack na gyud ang atuang attention sa Ginoo. Ang atuang focus, ang atuang kanang gitawag time, unsaon pagkaila nga busy ka, sayon ra kayo. Gusto ka makahibalo nga busy na ka or nakuha na imong attention sa Ginoo?
Pag wala na ka sa prayer, mo na sign nga busy na ka. So, kung business lang, tanan mo kita busy. Nabiya tayo mga anak, natay mga gibayran nga kurintig tubig, natay mga pamilya, natay mga obligasyon. Ang uban, mo trabaho, mo duty. O di ka mo trabaho, sa may kauno ni mo, yes, accepted man na tanan. Pero, ang pinakailhanan, nga ang imong attention is under attack. Ang imong attention is being captured. Isa ka sign pag wala na ang imuhang prayer life. Okay? So, ang tinguha ni Satanas, gusto niya nga mahimo nimong kanang i-accept nimo manghigala nga ang distraction normal na siya. So, nakawat na ang atong worship sa Ginoo. Too much busy of the world. Bantayanan kayo nato na. Okay? So, John 8:44. Distraction is not just a personal struggle, but a spiritual strategy. Okay? Kanang word nga distraction, usahay, ato na lang nang giisip nga ingnan naman yun, pag-evolve sa panahon, magkabisi naman yun ta. Labi na ka nang mayong kagdaliar sa panahon, uy. Daliar sa tuig, uy. Muragwa na ni mo na hunahunaan nga, 50 na day ka. Ang distraction is a spiritual strategy. Dapat i-recognize tana. Kay kung dili tana i-recognize, dili ka mo daog kung wa ka kahibalo nga nakig-away ka. Okay? You cannot win if you don't know you are in a battle. Pero kung kabalo ka nga naa ka sa battle, then kabalo kang hingdaog ka. Kay kung wala ka sa battle, unsa ano paghibalo nga hingdaog ka kay wa man ka sa battle. Okay? So, John 8:44 gipailaila kinsa si Satanas. Ingon diri, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. Tanawan ninyo ha? Father's desire. Kanang desire diha, mauna ang driving force. Mauna ang motivating factor ni Satanas. Unsa iyang tinguha, magsigilag pangilad sa tao. Ingon dito sa last part, for he is a liar and the father of lies. So, in other words, ang desire ni Satanas is naa siya'y gitawag spiritual strategy. Okay? Isa sa iyang mga strategic nga mga way to win the battle is sometimes dili na tong visible nga away kung dili distraction. Okay? So, makita nimo mga higala, pag too much na ta sa gadget, too much, okay? Kanang word nga too much, slave na gyud ba? Okay? Ingon sa John chapter 8, verse 34, you are a slave to someone you obey. Dili na nimo makontrol ang imuhang self, no? Kung dili, kumbaga, na slavery. So, kung atong masabtan, no, nga strategy ni Satanas ang distraction, then ma-realize nato kinsa gyud ang atong kaaway. Naay lie nga nahitabo, no? Naay bakak nga nahitabo. Okay? So, dili lang day na siya struggle, kung dili strategy. So, ala, kanideng ako ang sobra ka, strategy na day ni. No? Labi na ka ng, dati ka sa prayer, karon wa na ka sa prayer. Dati ka sa ministry, nya wa na ka sa ministry. Dati kang ga-attend og Wednesday night og Sunday night. Pero karon Sunday morning na lang ka. Kung imong ma-realize nga naa ka sa battle, then maka-realize ka, someone is distracting you. Okay? What pasabot, no? Nga naay nagakonvince sa imuha nga ang imong priority is na-change, nakambyo ang imuhang priority. And di ba ano mo ma-realize, hinahinay, no? Magsugod kag lingkod diri sa tubangan. Okay? Diri ka lingkod tubangan. Sunod, balhin ka sa tunga. Pagdagan sa panahon, balhin na ka sa likod.
Pagdagan sa panahon, dito nakadapit sa likod. Sunod, magtindog-tindog na ka dito. Luke 10:38 to 42. Okay, mo ni ang isa sa gisulti sa baba ni Jesus Christ. Sa Luke chapter 10, verse 38. And Jesus said to His disciples, okay, ingon dito sa verse 39, she had sister called Mary, who sat down at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted. Okay? Kita ninyo? Si Martha na-distract. Sa Bisaya nang na-distract. Sige, tag-distract, ani. Walay makatubag diha. Distract. Na-disturbo. Sus, naarama rin. Perting sayo na. Ayos, no? Si Martha na-disturbo. No? Marag na-distract si Martha. Ingon siya, by all the preparation that he had made. Okay? She came to him and he asked, Lord, wa ba ka naguna-huna diha? Nga si Mary, galingkod-lingkod ra. Ako, pertibisihan ako dari timpla og juice, andam og tinapay para atong imerienda. No? Unsay tubag ni Jesus Christ. Verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But few things are needed, or indeed, only one. No? Sa Bisaya ni, isa lang ang pinaka-importante. Okay? Sa King James Version, only one is needed. Ingon sa diri, Mary has chosen what is better. Okay? And it will not be taken away from her. So makita nimo from the words of Jesus Christ nga ang pinaka-importante dili ang sobra ka busy kundi ang atuang relationship sa Ginoo through the word of God. Okay? So ang lesson nga makuha nato diri sa verse 41, Satan will use the good thing to keep you from the best thing. Okay. Gamito ni Satanas ang mga maayong butang para di nimo maangkon ang pinaka-the best nga butang. So nagiri mga butang nga mas importante pa sa sobra ka busy. Mo na usahay ka ng pinaka-active kaayo sa church, which thank you Lord for that. Pero basin nalimtan na to ang pinaka-importante pag yun. Okay? Ang atong intimate relationship with God. To be honest, daghang kaing busy sa church nga walay prayer life. Walay devotion. Walay word of God. Grabe. Grabe ang cellphone na nag-distract sa ato ang life karon. No? Grabe kayo ang cellphone na distract sa ato ang life karon. Og mag-downgrade pud ta para di ta ma-distract. Kay call ra may importante, ma-behind pud ta. Di ta ma-update sa mga panghitabo sa kalibutan. Okay? Pero usay makatabang pud na, no? Kay nakahinumdum ko nga sa katong unang church nga akong gipayoniran, nakahinumdum ko nga napalong among cellphone tibok gabi wa mi kalibutan nga nag-alarm na day sa among lugar. O niya, ang mga tao na maktas na niya. Mura nag-time ni Moses ba, naghakot na. Nag-exodus na sila dito. No? Naglinya na sila, dinaganay na ang mga tao, padung sa bukid, daghang inagyaw kay puno dog lamok niya, pulse alarm daw. No? Kay tsunami alert. Pagkabuntag, gingnan mi, naraday mo diha, kamo na lang ko inahibilin. Oh, naaradami mo, may kibali, unsa day nahitabo? Wala mo kabalo unsa nahitabo? Wala na tao na bilin ri syudad. Nanagantanan kay nanuroy na dito, gi-alarm na dito, nga na tsunami alert. Nya, palong man ang cellphone. Usahay po day, makatabang po ning watay. Wagid may kalibutan. Siya, saka daw sila doon sa bukid, nagkalamok-lamok na lagi daw sila dito. Tibok gabi lagi daw, nanghigda na, nagdala na sila mga kaldiro, mga banig. O niya, so unsa na lang dito, gipang habol nila dito sa kakahuyan, kay balhin ma daw sa taas nga lugar.
Na kami perting lamia sa mong tulog. Pagkabuntag, wagid may kalibutan. So usahay nang di ta sigig tanaw anang mga flood control, dili ka sa puton. Lami kay imong kinabuhi. Dili ka apektado sa panghitabo sa palibot. Di ba? Amen ba ta diha? Naunsa naman yung flood control no, nagteleserye. Sige na tagsunod-sunod, way katapusan. Naglagot na lang ka. Usahay makatabang po ni mag-downgrade ta usahay, no? Okay? So, distracted ang tawag na to, ana. Na-focus na ta sa panghitabo, nakalimot na ta nga natay mga personal obligasyon sa Ginoo. Okay? So, mo ni siya, no? So, business. Isa sa mga distracted strategy, no? Busy. Okay? Business is Satan's favorite distraction tactics disguised as productivity. No? Warabag, kung dili tungod sa negosyo, di ko makasakyanan. Kung di tungod sa negosyo, nagpuyo pa mi sa salog karon, grabe yun, no? Actually, ang issue, dili ka na. Ang business is not the problem. Ang problem is the balance. Amen ba tadiya? Okay? Kanang word, balance. At least, seek ye first the kingdom of God. Okay? Una gyud ang Ginoo. Satan knows he can turn you away from God by simply overload your schedule until there is no room left for God. No? Sa sobra ka busy, wa nay mahibilin para sa Ginoo. Wa na gyud. Hurot na gyud. Pag abot nimo ang matag nato sa Ginoo, leftover. Salin na lang. Salin na, di pagyod quality. Magyaw-yaw pagyod. Salin na ganito. Salin na ganito, ha? Sa 168 hours sa 1 week, ang mahatag nimo sa Ginoo is 2 hours targid unta, pero di pagyod. Makuhaan pagyod mo, reklamo pagyod. Ang 166 hours imuha, nga ang 2 hours para sa Ginoo, pakapinan pa di mo nagdaghang reklamo. No? Late pa jud ka, so di na 2 hours. 1 hour na lang mahibilin. Matuog pa jud ka, sa tibok simana, 15 minutes ra imong nahatag sa Ginoo. No? So, business. Bantayan na to ni. Atong i-renew, balik. Okay? Ang ato ang time sa Ginoo. Constant noise. No? Kaning constant noise sa kasaba sa atong palibot. Sa mga issues sa politika, issues sa trabaho, ug uban pa. No? Sa sobra kasaba. 1 Kings chapter 19, ingon dito sa verse 11, okay, God appeared to Elijah not in a great wind, not in an earthquake, not in a fire, but in a still small voice. Kuyawa, no? Ang Ginoo usahay, muhung-hung lang na sa tuwa. In what way? Conviction. Okay? Usahay ang Ginoo, na ginastorya sa tuwa, tagain na. No? Tabangin na. Adtuin na. Ampuin na. Okay? Gentle whisper after those events. Ingon si Elijah, naa ba ka diha Ginoo? No, paghulog, paglinog, naa ba ka diha Ginoo? Abi ni Elijah nga ang Ginoo nakig-speak sa mga circumstances. Pero nistorya ang Ginoo siya sa small voice. Okay? So sahay mangigala, ma-ignore tana. Mabaliwala nato na. Sa sobra nato ka-busy, di nato madungog ang small voice sa Ginoo. When was that? Kanang mag-prayer ganun ta usahay? Labinag ka ng walay tao, ikaw ra? No? Si Moses, kabalo ba ta nga when there is quality time, naagyoy power. There is power in focus. There is power in quality time. Si Moses, 40 days. Dito sa bukid Mount Sinai, 40 days siya dito, nag-ampo, nakikstorya, without distraction. Si Jesus Christ, 40 days sa wilderness, without distraction. Si Paul, sa prisuhan, without distraction. Tagang kay libro na himo si Paul. Lahi gyud no? Mo na kung mag-pray ta sa balay, perting daghan nag-distraction. Nay manawag, nay Shopee, nay nagsuroy og balot,
Tanan ba, nya na, hulat sa. No, na mangita. Na, pertig yung grabing distraction. Mo na usahay, kung nata sa downtown, hapit ta sa church. No? Hapit ta sa church. Mabot ko diri alas 12 usahay, usay mabot ko diri alas 11. Napo koy makita ang mga pipila. Na magampo dito, na dito sa kanto. Usay, wanay taos, Brother Samuel na perminti na ko maabtan diri. Makikstorya sa Ginoo, magsagit-sagit ta diri. Wag yun say wag yun distraction. Okay? Usay alauna, diri ko ako ray sa alami kayo. Lakaw-lakaw. Usay murag ang Ginoo, nasi mo tubangan, Lord, kanang nakoy problema, Lord ba? No? Way manawag sa imuha ba? Way patay ang cellphone. Lami kayo, no? So lahi gitong free ta sa distraction. Matthew 6:31 to 33, worry and anxiety. So atong gisgutan ganina. Kay kaning worry pinakadako gini nga struggle na to kay ang worry usahay mo ni nagpildi sa to ang faith. Okay, do not worry saying, okay, what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Kung magsige daw tag kabalaka, parihara daw ta sa pagans, no? Kaya isa lang man ang meaning sa worry. Okay? Murabag dili kayang ihatag sa Ginoo. Mo nang na-worry ka. Na-worry ka kay nagunahon ka nga di ka kayang tabangan sa Ginoo. Okay? So, matod pa ni Christ, sa may atong kaunon. Manghigala, nakaanak na lang kag tulo, buhi gihapon ka karon. No? Nakaanak na lang kag 5. Kanang imo sa kakaunon, kakaon ginang way trabaho, ikaw pa kaha. Nakakaon ginang way pamilya, ikaw pa kaha. Nakakaon ginang way balay nagdatulog lang daplin sa karsada, ikaw pa kaha. Pero ang worry nagsulti sa tua, unsaon na lang ni. Okay? So, managingon diri verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, tungod sa worry, daghan ang wala sa church. Tungod sa worry, daghan ang wala na involved sa ministry. Tungod sa worry, daghan ang wala sa prayer. Tungod sa worry, manghigala, daghan ang dili faithful sa Ginoo. Kuyaw kayo ang worry nga mutsok sa tuang life. So, mao na manghigala karong series atong hisgutan ning unsa ning mga distraction nga moguba sa tuang life. Unsa ning mga distraction nga mo divert sa tuwa palayo sa Ginoo. So ato ning studyhan, ato aning tun-an unsa nga mga aspects, and also sa atong series nga subject karon ato pong pangitaag way unsaon nato pag-overcome ang distraction. Amen ba ta diha? Gusto ba nato tabangan atong kaugalingon? Balikon nako, maturity is a choice. Ang bunga is a choice. Dili na siya circumstantial, dili na siya coincidence, kundi it's a choice. If you want to grow, if you want nga magamit ka sa Ginoo, everything is a choice. So I hope manghigala mahimutang faithful sa to ang series nga lesson karong bulana. Atong palakpakan atong buhi nga Dios, manindog ta.